Narito pa rin tayo sa Bureau of Customs, Port of Manila. Sa oras na ito, makakapanayam natin si Attorney Chris Noel Bendijo, ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs, upang pag-usapan ang mga polisiya at regulasyon sa pagpapadala ng mga balikbayan boxes. Magandang umaga po sa inyo, Deputy Chief Attorney Chris Bendijo. Ma'am Annie, good morning. Nice to see you again. Good morning sa inyo mga viewers. Thank you very much for finding time with us again. Of course, anytime po. Sa ibang opisina naman. Yes, okay. Okay. I'd like to congratulate you first. Parang hindi ka makasagot. Sige. Okay, this is my first question. Let's talk about the balikbayan boxes na pinapadala ng ating mga overseas Filipino workers. Now, tanong ko po sa inyo, ano yung mga kasalukuyang polisiya, regulasyon ng BOC pagdating po sa pagpapadala ng mga balikbayan boxes, lalo na sa mga overseas Filipino workers? Yes, ma'am. Patungkol sa balikbayan boxes, no? Ito ay sinasaklaw ng ating RA 10863, yung ating Customs Modernization and Tariff Act, at mga BOC issuances, no? Particularly yung Customs Administrative Order 1-2018 at yung Customs Memorandum Order 18-2018. Ito pong aking mga nabanggit. Dito po nakapaloob yung mga qualified na magpadala at exempted sa taxes. Ano po yung mga limitations sa quantity, sa value? Ano po yung mga prohibited items? Ano po yung mga responsibilidad ng ating mga deconsolidators, ating mga consolidators, at yung mga magpapadala po ng mga kanilang goods sa ating bansa? So yan po yung mga sumasaklaw patungkol po sa mga balikbayan boxes. Okay, dapat pala maaral yan ng mga nagpapadala. Ano po? So, ito po ang mga sinasabi ninyo po, aware yung ating mga balikbayan? Opo, meron naman po tayong kadalasang mga yung ating mga FAQs. Makikita po natin ito sa website, yung mga highlights po ng aking mga nabanggit at mga paalala po natin sa ating social media ng BOC, no? Yung mga limitasyon, halimbawa po, no, sa loob ng 1 taon para ikaw ay makapag-avail ng tax exemption, dapat po ikaw ay matuturing na qualified Filipino. Sino po ba itong mga to? Ito po yung ating mga OFWs, ito po yung ating mga dual citizens, at yung mga permanently residing abroad, no? Patungkol naman po sa quantity, sa loob po ng 1 taon, meron po tayong kapasidad na makapagpadala ng 3 beses sa loob ng 1 taon, provided na yung kabuang halaga ay hindi po lalagpas ng 150,000 pesos upang tayo ay makapag-avail nitong tax exemption. Kapag lumagpas naman po tayo, no, pwede pa rin po tayo magpadala, pero meron na po itong kaukulang customs duties and taxes. Pero siguro for purposes of discussion, lalong-lalo na sa ating mga OFW, napakahalagang malaman nila paano pa sila makaka-avail nitong tax exemption. Okay. So mga kasambahay, ang binabanggit po ni Deputy Chief, ang pagpapadala ng balikbayan boxes ay walang buwis. Okay. Walang buwis ito kung susundin yung mga alituntunin. Pero kung susobra ka, you made mention about the quantities. Kapag susobra doon, baka yung ipadala nila parang commercial ang quantities niyan, ibig sabihin may buwis na po yun. Now, Tama po yun. Okay. So, paano tinitiyak ng BOC na hindi na-abuso ang tax exemption privilege para doon sa mga balikbayan boxes po? Meron po tayong sistema, no? Yung ating BOC system, nagmo-monitor po niya kung nakakailang padala ka na po sa loob ng 1 taon, no? Kasi nga po meron tayong limitasyon na hanggang 3 beses lamang. At meron din po itong monitoring patungkol naman sa halaga kasi sa loob po ng 1 calendar year, ang maximum po pwede mapadala ay 150,000 pesos para ikaw ay ma-tax exempt. At titingnan po natin kung ikaw rin po ay qualified na sender para makapag-avail nitong tax exemption. At syempre po, no, dapat po yung ating ipapadala ay mga personal goods lamang. Ibig sabihin, consumable, yung pong for personal use only, hindi po siya for commercial use, hindi po siya for trade or sale. At syempre po, hindi po dapat commercial quantity. Kasi po, kapag hindi po natin in-implement ang mga regulasyong ito, ay maaabuso naman po yung ating balikbayan box, no? Mawawala naman po tayo ng revenues in the form of duties and taxes kasi po, lahat na lang po ay idadaan at ipapadala sa pamamagitan ng balikbayan boxes. Okay, so sa madaling salita, dapat malaman ito ng ating mga balikbayan na nais magpadala ng mga kung ano man yan. Basta as long as yan ay alinsunod doon sa ating batas. Now, matanong ko po kayo, Deputy Chief, nagkakaroon tayo ng problema, especially during peak season,
ng mga balikbayan boxes. Sinasabi na, ay, hindi pa kasi na-release sa customs. Ano po ba yung mga causes ng mga delays dito sa Bureau of Customs para hindi maantala yung pagtanggap nung kanilang mga mahal sa buhay, nung ipinadalang balikbayan boxes, nung kanilang mga mahal sa buhay naman sa abroad? Nako, salamat po sa tanong na yan, no? Dahil napakadalas pong ang ginagawang katwiran ay nasa Bureau of Customs po, no? Ang mga pinapadala po natin mga balikbayan boxes, tandaan po natin meron po tayong deconsolidator dito sa Pilipinas na may responsibilidad upang i-lodge at bayaran po yung mga kaukulang costs po nito, yung shipping po nito. Kapag hindi po nila ito nagawa, ito po ay natatag na abandoned, no? At dito po nagkakaroon ng problema. Nabanggit nyo na po, no, kapag peak season, lalo na Burr months, no, dumadagsa po yung ating mga padala. At unfortunately, meron po tayong isang kasong tinututukan ngayon, no, na nagkakaroon ng problema yung pagpoproseso nitong deconsolidator na ito. Hindi niya po nabayaran yung mga shipping fees, yung mga costs, no, for the importation of these items. Kung kaya't nagkaroon ng, hindi po siya ma-release ng Bureau of Customs. Pero ang Okay, ibig pong sabihin, it's good thing that you mentioned that because I do not know kung bahagi yan ng isa sa mga nagre-reklamo sa amin. Ano po, I don't know kung isa lang yung nagre-reklamo. Nagre-reklamo siya. April pa, pinadala ng kanyang OFW na asawa. Imagine na nga ako ng 30 to 50 days na makakarating. Eh, hanggang ngayon, hindi pa nakakarating. Ni huy ni hay. Kung hindi mo isumbong sa DTI, kung hindi mo isumbong sa isang ahensya na nakakasakop noon, hindi sila gagawa ng paraan. Sige nga po, ipaliwanag nyo nga po yun. Anong cause ng delay? Dahil? ito pong aming tinututukang kumpanya, no, hindi ko na lang po muna babanggitin yung pangalan, ay hindi po siya nakapagbayad ng mga costs, ng mga shipping lines, yung iba pa pong costs para po maproseso, no, itong ating mga balikbayan boxes. No. So definitely po, hindi po siya pwedeng i-release ng Bureau of Customs. Ito pong ating tinututukang kumpanyang ito ay mahigit na po siguro 200 yung complainant pong ating kinakaharap at tinututukan naman po natin ito. No? Si Commissioner Ariel Pomuceno po mismo nakikipag-usap sa mga complainant. Kasama po natin sila sa mga meeting natin with DTI, with DMW, upang mabigyan naman po ng solusyon itong particular case na ito. Siguro po in the next few weeks, maglalabas po kami ng dagdag na impormasyon tungkol po dito dahil kawawa naman po yung ating mga OFW, no? At syempre yung kanilang mga pamilya. Alam naman po natin, ang laman po ng bawat balikbayan box, dugo at pawis ang puhunan dyan. That's correct. Dapat naman po, on the part of government, sana magawa natin ng paraan at solusyon upang makarating naman ang mga balikbayan boxes sa mga pamilya at mga kamag-anak ng ating mga bagong bayani. Natutuwa po ako doon sa binabalitaan nyo na continuously kayo po ay nakikipag-ugnayan sa DMW. Ano po? Now, doon sa issue po ng accountability, ayan, nabanggit nyo po kasi itong kumpanyang ito. Ito po ba ay kumpanya na nasa Pilipinas o kung nasa abroad? Yung accountability on the part of the company po, of the companies involved, is it really difficult to hold companies accountable, especially kung yan ay based abroad? Well, una po, yung consolidator po, ito po yung nasa labas ng bansa. Yung deconsolidator po, ito po yung nasa Philippines. No? Ngayon, patungkol sa, of course, kapag nasa labas ng bansa, hirap po tayo patungkol sa jurisdiction kasi po nangyari po yung kilos nila sa labas ng ating bansa. Pero patungkol sa mga deconsolidators, doon po sa ating mga nabanggit na issuances ng BOC, meron po doong mga fines, mga first offense, second offense, hanggang third offense. And of course, yung revocation ng kanilang accreditation sa Bureau of Customs ay nandyan naman po. Pero, yung po kasing ating limitasyon patungkol sa problemang ito, hindi rin po siya basta-bastang pwedeng i-release lang ng Bureau of Customs. No? Dahil hindi naman po magkakaroon ng parang policing power kapag nirelease lang po natin ng ganun-ganun lamang. Mag-i-encourage pa po ito ng mga kumpanya na magtatayo at magiging fly-by-night kung kaya't ang nangyayari po na tayo ay nakikipagtulungan sa pamamagitan po ng DTI, sa pamamagitan po ng DMW upang itong mga balikbayan boxes na abandon na po ito ay ma-donate po natin sa DMW na siya namang magdi-distribute po ng mga balikbayan boxes sa ating mga consignees. No? Okay, thank you very much. Again, masaya yung puso natin na makakabalik din pala. Pero may timeline po ba kayo kung kailan nyo ito pwedeng gawin? Sa atin po kasing present na proseso, meron po silang 30 araw para i-lodge at bayaran yung mga fees. No? Pero bukod po dyan, minsan po umaapela pa po sila. Minsan po nagkakaroon ng liquidity problem yung kumpanya. Kung kaya't umaapela sila ng dagdag na panahon upang mabayaran pa. No? Pero siguro dito sa kasong ito, itong ating pinag-uusapan po,
I think nagdesisyon na po ang ating Commissioner Ariel Nepomuceno na talaga pong tuldukan na. Kasi po dumadami lang po yung nagiging problema ng kumpanya at hindi pa rin po nababayaran yung kaukulang fees. No? So siguro sa particular case na to, we'll come up again with more details in the future. Pero siguro po talagang doon na po tayo papunta, no? Doon sa pakikipagtulungan sa DMW upang maparating na po sa ating mga kababayan. Again, congratulations din sa binabalita nyo kasi mayroon na pong solusyon. Now, matanong ko po kayo, may mga cases ba na talagang is the problem of the Bureau of Customs? May delays because of the following reason. Can you cite reasons bakit madidelay dito sa Bureau of Customs? Yung mga ipinapadalang balikbayan boxes. The reason why I'm asking this, may sinasabi, mayroon kasi mga tinicheck, mayroon sinasabi nila na dadaan sa x-ray, yun naman sinasabi na kailangan na lang yung binabanggit nila na scanning the whole container, parang ganon, para to avoid delays. I don't know, alin ang mas mabilis? Yung x-ray o kaya yung scanning doon sa container? We are not familiar about this po, Deputy Chief. Sige nga po, bakit magkakaroon ng delay yung pag-release ng mga balikbayan boxes? Apart from what you've mentioned a while ago na problema po. Sa normal pong pagkakataon, kapag po dumaan sa x-ray at wala naman po nakitang kontrabando, wala po nakitang prohibited items, wala po ako nakikitang dahilan upang mag-delay sa BOC. Pwera na lang po yung aking nabanggit earlier na hindi po nabayaran ng deconsolidator. No? Pero kung halimbawa po doon tayo sa scenario na meron pong nakitang kontrabando, may nakita pong droga, meron po kasi tayong polisiya na kapag ang isang kahon ay nakitaan ng ganun, kailangan po nating i-physically examine yung buong container. No? Pero sa akin pong palagay, hindi po ito substantial delay, no? At meron naman din po tayong function as the BOC sa bilang border protection na hindi rin po natin pahihintulutan ang mga illicit drugs at mga prohibited items na makapasok sa bansa. But again po, no, yung pagsascan, yung pag-x-ray, hindi po siya sufficienteng dahilan para magkaroon po ng extended delay. Gaya po ng ating nabanggit, kapag hindi po na-lodge, kapag hindi po nabayaran yung ating mga fees, wala pong masyadong delay on the part of BOC. Hindi po sa dinidepensa ko dahil taga-BOC po ako, no? As a matter of process lang po, kapag wala naman pong nakitang prohibited item sa container, wala pong dahilan para magkaroon ng delay sa Bureau of Customs. Anong assurance na binibigay nyo sa ating mga kababayan, especially yung mga OFWs natin, mga mahal sa buhay nila na nag-aantabay dito at yung magpapadala doon, na peak season, hindi natin uulit kasi every year na lang nagkakaroon tayo ng problema. So, I don't know kung tamang sabihin, correct me there, Deputy Chief, ano ang assurance sa public na we will not experience or they will not experience this anymore? Well, dahil po dito sa nangyaring ito, no, itong binabanggit nating problema ng isang kumpanya, at nakita na rin po, no, ng ating Commissioner Ariel Nepomuceno yung kahalagahan ng ating mga bagong bayani. No. Ang Bureau of Customs ay naglunsad po ng isang Balikbayan and OFW Action Center. Ito po ay pinamumunuan ng ating Assistant Commissioner, ng ating pong Deputy Commissioner for AOCG, si Deputy Commissioner Agaton Overo, na galing din pong DTI. No? At ito pong center na ito ang tututok sa mga pangangailangan ng ating mga OFW. Makakakita po kayo ng mga dagdag na mga services, no? In fact po, yung ating website siguro in the coming weeks, magkakaroon po siya ng sariling OFW corner na kung saan yung mga ganitong concerns ay pwede pong erase, no, ng ating mga OFW. But going back to your question po, yung pong ating BAC, no, yung ating Balikbayan and OFW Action Center, ito po yung tututok at makikipag-ugnayan sa DTI upang kumilala, no, sa mga deconsolidator na mapagkakatiwalaan, yung pong walang derogatory record, at tayo po ay magbibigay ng heavy information drive upang mabigyan po ng sapat na gabay, no, yung ating mga OFW na nasa ibang bansa kung sino po ang pwedeng pagkatiwalaan ng kanilang sakripisyo, ng kanilang mga balikbayan boxes. Hopefully po, no, again, may pinag-uusapan na po tayo naging problema, but hopefully po, huli na po itong kumpanyang ito. At nang sa ganun po, hindi naman po madamay, no, yung ating mga kababayan at hindi po masayang yung mga sakripisyo ng ating mga OFW. Okay. At this point, Deputy Chief Bendijo, ang ating amigong Sherwin Columong na nariyan sa studio ay mayroon pong additional question. Amigo Sherwin, good morning. Go ahead with your question, please.
Thank you. Yes, Sunny, and good morning, sir. Tanong ko lang po kung meron na hubang reforma na ginawa po ang BOC matapos na ituring po ng US State Department na pinaka-corrupt na ahensya sa bansa, sir? How do you take that? How do you take that feedback? How do you take that remark? Well, unang-una po, no, hindi naman po sa paghuhugas ng kamay, pero lagyan lang po natin ng kaunting konteksto. No? Na-appoint po si Commissioner, kasama po kami, itong July po lamang. Alam no? namin, kasi last time alam namin kung saan kayo naroon. Yes, Sige ma'am. po. Now, from July until po lumabas itong ulat mula sa US State Department, ano po ba yung mga halimbawa na mga issuances ni Commissioner Ariel? First week in office, pinasuspindi po namin yung mga implementation ng letters of authority at mission orders. Andiyan na po yung ating anti-conflict of interest memo. No? Ibig pong sabihin, kapag kayo po ay kawani o opisyal ng BOC, bawal ka pong mag-involve sa customs brokerage. Andiyan na rin po yung ating no-take policy. No? At nandiyan na rin po yung ating mga disclosure policy na kung ikaw ay mayroong negosyo o kumpanya na ikaw ay stockholder at ikaw ay nagtatransaksyon sa Bureau of Customs, dapat mo itong ideklara. No? Ito pong apat na ito, na-issue po lahat ng ito bago pa man po lumabas itong ulat mula sa State Department. Kung kaya't kami ay sumulat din po sa kanila, no? Sa pamamagitan po ng ating DFA, sumulat rin po tayo sa American Chamber of Commerce upang ipaliwanag at i-discuss ang mga na-issue ng ito at nang sa ganun naman ay sana sa mga susunod na mga ulat po nila ay matanggal na yung mga ganitong obserbasyon. So marami na po tayong mga na-implement upang ma-address ang ating mga ganitong issues of corruption, no? Dahil malinaw naman po ang utos ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ating Commissioner Ariel Pomuceno. Dalawa lang po, no? Focus on revenue generation, collection of revenues, at pangalawa po, good governance. Doon po sa aspeto ng good governance, magmula po day one, marami na po tayong napatupad upang magkaroon po ng transformasyon ang ating Bureau of Customs dahil ang gusto po natin ay manumbalik po yung public trust sa ating ahensya. Congratulations. Okay. Happy ko, Sherwin. Ayun, maraming salamat po, Attorney Chris. Congratulations. Pero pag sinasabihan kita congratulations, parang hindi ko makakita yung happiness ng... Masaya naman. Masaya. Sige, Masaya sige. naman. Okay. Deputy Chief, at this point, anong gusto niyong ipanawagan sa ating mga kababayan, mga reminders natin? Pinag-uusapan natin ang tungkol dito sa Balikbayan Boxes na talaga naman ba yung puhunan nito ay pagod at pawis ng kanilang mga mahal sa buhay sa abroad. Pero pagdating dito, kung magkakaroon ng problema, syempre po, manlulumo, magiging sad yung ating mga kababayan. O anong gusto niyong sabihin sa kanila? Siguro po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga bagong bayani, ang ating mga OFW, alam po ng ating Commissioner Ariel Pomuceno yung sakripisyo, yung inyong pagod upang makapagpadala ng ating mga Balikbayan Boxes. Tinitiyak po namin sa susunod na mga araw, mas formal po namin ilulunsad itong ating Balikbayan and Overseas Filipino Workers Action Center. Magkakaroon po tayo ng sariling corner, OFW corner sa ating website upang madinig pa namin at matugunan ang inyong pangangailangan. Ngayon naman po, alam po natin, malapit na po ang Pasko, dadagsa po ang ating mga padala. Siguro po dalawin natin yung website ng DTI, alamin po natin yung mga kumpanyang lehitimo, yung mga kumpanyang wala pong derogatory record, at siguro po bago po tayo magpadala, magtanong-tanong din po tayo, mag-canvas po tayo. Kapag po masyadong mababa ang presyo, wag na po nating isugal doon yung ating mga Balikbayan Boxes. Magtanong po tayo sa ating mga kapwa OFW, sino ba yung napadalhan na nilang kumpanya noon na hindi naman po nagkaroon ng problema, at yun na lang po yung ating pagkatiwalaan. Alam niyo po, alam po ni Commissioner Ariel Pomuceno yung inyong sakripisyo. Kung kaya't ginagawan din po natin ng paraan sa pamamagitan po ng ating BAC, yung ating Balikbayan and OFW Action Center, upang makaiwas po tayo sa mga dagdag pa pong pinsala na ayaw na po nating iparanas sa ating mga OFW. Sa pangunguna po ni Kuya Daniel Rason, Attorney Chris Noel Bendejo, ang Deputy Chief po ng Bureau of Customs, kami po ay nagpapasalamat. Again, we would like to express our appreciation for finding time with us. Maraming salamat po. Good morning po. Samahan nawa ng Diyos. Maraming salamat.